Good evening, I'm Corina Sanchez Rojas, sitting in for Miss Pinky Webb. Tonight we ask the questions, we tackle the issues, we clarify matters, and we get on point. Vice President Sara Duterte is facing plunder, graft, and malversation complaints before the Office of the Ombudsman. This is in connection with her alleged misuse of public funds as former Davao City Mayor and Education Secretary and now Vice President. In December last year, civil society groups and church leaders also filed plunder and other criminal complaints against the Vice President for alleged misuse of over 600 million peso confidential funds. Now let's get on point with one of the complainants. Former Senator Antonio Trillanes is with us tonight. Good evening, sir. Good evening, Ms. Corina, and good evening to our viewers. Sir, just to clarify, dahil medyo nakakalito rin po sa dami ng mga reklamo, kasi sinabayan din po ng impeachment complaint against President BBM, and then there was yung nakasabit po na impeachment complaint against Vice President Sara from the last Congress. So ito po, just to clarify, what is this complaint about? Ito pong complaint na final po namin last Wednesday, ito po yung iba't ibang acts of corruption and other anomalies na ginawa ni VP Sara ever since nung nag-mayor siya, then Deputy Secretary and Vice President. So as mayor, meron siyang winaldas na 2.7 billion pesos na confidential funds. Ito yung similar doon sa nakita na ng mga kababayan natin kung paano niya niliquidate yung 650 million pesos na confidential funds niya as Vice President and Deputy Secretary. Ito yung mga Mary Grace Piatos na pangalan, other fictitious names and ghost employees. Ganon din yung modus niya when she was mayor. 2.7 billion pesos ang accumulated na confidential funds na nawaldas doon. Then meron din siyang 8 billion pesos overpriced na laptops as nung siya ay Deputy Secretary. Meron pang 12 billion pesos na COA disallowances. May 7 billion pesos na unauthorized, unliquidated cash advances. Then meron siyang 2 billion pesos plus na ill-gotten wealth, na ito yung nandoon sa kanyang bank accounts na hindi niya dineclare sa kanyang salin. Then yung kanyang pagtanggap ng mga dividendo sa isang drug lord. So yan yung ilan sa mga charges na napasok doon sa complaints na yun. Yeah. I see. So, medyo matagal po yata ninyong na-research yan kung hanggang sa kanyang pagka-mayor ay nakalkal pa. Ano po? Bakit po ngayon lamang lumalabas ito? Kung nakita po ninyo itong mga sinasabi ninyong unliquidated and unsubstantiated expenses, bakit ngayon lamang po ito lumalabas? Lumabas po ito nung Quadcom hearings. Doon po ito lumabas. So maraming mga nakuhang dokumento ron kasi sinumpi na yung mga dokumento ron sa DepEd, sa OVP. Then yung sa as mayor niya, ito naman ay yung kasama yan dun sa i-final ko yung na plunder against kay Digong Duterte noong 2016, yung mga bank accounts na nandoon na kung saan sila, ang lahat ng miyembro ng pamilya Duterte ay tumatanggap mula sa drug lord through manager's checks na nakapangalan nila every 6 months. Ito yung sa kanyang portion, tinatanggap niya nung mayor siya back in 2011 to 2013. So nakalap yon. At itong dokumento na to, kinonfirm na ito ng Ombudsman back in 2017. At yun ang reason kung bakit tinanggal ni Duterte yung dating overall Deputy Ombudsman
para mahinto yung investigation at maproteksyonan niya yung sarili niya at ang kanyang pamilya. So ngayon, sinama na natin ito lahat, kinonsolidate natin ito dito sa kasong ito. Okay, so most of this involves confidential funds, hindi po ba? Hindi lang po. Hindi kasi lamang. meron ding Pagtanggap. bribery. Yes. Opo, kasi merong isang undersecretary na witness na siya mismo yung binibigyan ng mga payola. Tapos meron ding allegation si Mr. Ramil Madriaga na isa siya dun sa pinagdidistribute ng mga perang nakukuha sa confidential funds. Okay. Minsan po nating nakausap ang panig naman ng Vice Presidente, and their defense is that precisely why it's called confidential funds is that everything has to be confidential. Thereby, all disbursements are hidden under fictitious names. Ano sa palagay po ninyo? Meron po kasing mga COA procedures for auditing na pagka-confidential funds or intelligence funds, meron silang listahan ng mga code names, pero meron listahan na kung sino yung mga pangalan na yon. So pagka kailangan pagka-questionable yung disbursements, ready dapat yung ahensya na ilabas yung kodigo na yon kung saan nag-identify kung sino yung mga code names na yon. Pero alam niyo, Ms. Corina, ilang beses na na-flag ng COA yan sila Sara Duterte at Digong Duterte when they were still mayors ng Davao City. 11,000 ghost employees yung na-discover ng COA. Bakit po Sa walang random nangyari? checking nila, ano po? Bakit po walang nangyari kung dati pa yan na-flag ng ombudsman? Kasi po, nung nagpresidente sila, sino naman ang COA na magde-dare to investigate? Palagi nire-report, nobody's filing the case kasi nga doon may culture of impunity. 'Di ba? O yung lahat ng mga nag-dare mag-investigate sa kanila, pinagtatanggal nila. O kung anong ginawa kay Senator Laila de Lima, nag-investigate ng EJ case, tinanggal, pinakulong. So, nagkaroon ng chilling effect. Kaya nga tayo naobliga rin mag-file sa ICC kasi dito ay talagang nila, hinaharas, ini-intimidate, kino-coerce, or kino-co-opt, or worse, pinapatay. Kaya iyon yung nangyari. Ngayon na hindi na sila ang nasa poder, ito na yung opportune time na ma-file ito mga kasong ito. Okay, so ngayon po, you filed a case, a plunder case against the Vice President. How different is this, the basis, how different is the basis of this complaint against the impeachment complaint before the change of Congress, before the elections? Yes. Yung impeachment complaint po kasi ay basically administrative in nature. Meaning, ang penalty lang nito ay removal from office. So ito namang sa ombudsman, criminal cases po ito, ang penalty nito ay pagkakulong. Ngayon, pwede ho siyang magsabay at ang batayan naman po, since political quasi-political yung impeachment cases, at ang coverage niya ay nung siya ay Vice President lamang. Pero it doesn't preclude na isasama yung ibang mga allegations to establish a pattern of behavior. Pero dito po sa criminal case sa ombudsman, lahat from vice mayor ay nung nag-mayor siya hanggang nung vice president, sakop po yan nung jurisdiction ng ombudsman. May total amount po ba kayo pag pinagsama-sama po lahat ng kini-question na halaga? Sa kasi, ang iba't iba po kasi, yung authorized cash, unauthorized or unliquidated cash advances, ito, hihimayin pa ito Iba po yung 7 billion ito total. Pero it doesn't mean lahat ito napunta sa kanya.
So meron pong napunta sa kanya, meron napunta sa iba, so kailangan pang himayin yan. Pero sa kanya po yan, sa term niya ng as DepEd Secretary. Nung ito namang 8 billion pesos na laptop overprice, 8 billion pesos yung amount nung buong proyekto, pero kung ilan yung kinita nila doon, 24% nung total amount. So ano siya, magva-vary siya, hindi natin siya mapipinpoint. Ang mapipinpoint lang natin is yung 2.7 billion pesos at yung 650 million pesos kasi buong buo yon nakuha nila ng cash yun at nabulsa nila. Okay, at this point, we'll take a short break. We'll continue our discussion with former Senator Antonio Trillanes when we return. Stay tuned. This is On Point. Welcome back. You're watching On Point. Still with us is former Senator Antonio Trillanes. So we established earlier, Senator Trillanes, that the impeachment case is a political act, political exercise, while your complaint of plunder against the Vice President, Sara Duterte, is criminal. How positive or optimistic are you that this is finally going to prosper? Unang-una, meron change of characters and change of circumstances. As I mentioned before, nung panahon ni Duterte, it's really unthinkable na merong judicial body na magpe-pursue ng any case against him. Ngayon, under the Marcos administration, merong opportunity na mapanagot yung mga nagkasala nung panahon ni Duterte. Kasama na sila, yung pamilya nila. At yung ombudsman, napalitan na rin. Dati yung nakaraang ombudsman, itinalaga yon ni Duterte. At ito naman, yung si Ombudsman Remulla, itinalaga ni President Marcos. So, this would provide us a window of opportunity na ma-pursue yung accountability and justice para dito sa mga ito. But it does not necessarily mean that everyone is trying to preserve the presidency of President Bongbong Marcos. Kasi meron na rin Yes. pong impeachment complaint laban sa Pangulo ngayon. So, meron talaga mga challenges. In fact, I mentioned in an earlier interview na ang ating demokrasya ay dumadaan na naman sa matinding pagsubok. Itong mga impeachment complaints na ito ay test ng tatag ng ating democratic institutions. Ngayon, kahit ganun pa man, hindi naman natin pwedeng sabihin, wag na lang natin to gawin para hindi tayo maging politically unstable. Kailangan talagang gawin po ito para mapanagot natin. Ngayon, yung mga nag-file naman kay President Marcos, karapatan nila yon. At kung meron silang ebidensya, ganun din ang pagdadaanan nila. Pero dito naman, nakatuto kami dito kay Vice President Sara Duterte, yun naman yung aming pinupursige. Nabalitaan nyo na rin po ba, Senator Trillanes, itong mga lumalabas na sinasabing medyo mas pribadong survey results na nagsasabing kahit pagsamasamahin daw ang iba pang mga maaaring contenders for the presidency in 2028, kahit pagsamasamahin pa daw yan ay hindi pa rin makakalaban sa mga numero ng vice-presidente. Ano po sa palagay ninyo ang imahe ngayon ng inyong complaint laban sa vice given those statistics? If in fact true. I dispute that, Ms. Corina. And yan po yung narrative ng mga maka-Duterte na komo sikat, wag nyo nang kasuhan. Hindi naman pwede yon. Hindi komo ikaw ay popular, ay untouchable ka na. Dito sa ating disenyo ng justice system, pagka gumawa ka ng krimen, mananagot ka. Ito po, daang-daang milyon, yung confidential funds, billion pa, yung iba pang mga anomalya. Tapos ikokompara natin yan dito sa naging kaso ni former Senator Bong Revilla na 90 million pesos.
Hindi natin minamaliit yung 90 million pesos, but kumpara dito sa mga in-enumerate ko kanina, di hamak na mas malaki yon. Tapos, siya ay sitting vice president, kaya kailangan pagtuunan ng pansin. Ngayon, yung regarding the numbers, I remember nung 2014, yung mga surveys noon, higit na mas mataas, baka doble pa nung numero na kukuha ngayon ni Sara Duterte kumpara nung kay Vice President Binay. Kaya nga, they had the same attitude na talagang parang king in waiting na si Mananalo former na. VP Binay. Yes, oo. And all the other candidates noon were not given a chance anymore. Parang mga 4%, 3% lang lahat. Tapos siya, umabot siya ng mid-70s o low 80s pa nga. Pagka mga 3-way, 4-way race ang ginagawa namin na scenarios. Pero kinalaunan, nung na-expose yung mga iba't ibang anomalya na ginawa ni VP Binay, namulat yung mga kababayan natin at naghanap ng ibang kandidato nila sa pagkapangulo ng 2020 noong 2016. So ang sinasabi po ninyo, importante na mapag-aralan at maibunyag sa publiko ang lahat ng ebidensya at sila rin ang huhusga. Opo. Kasi kami po, we are confident na pagka lumabas po itong mga ebidensya na ito sa impeachment trial o kung hindi man dito naman sa Sandigan Bayan o sa Ombudsman, lalo na yung sa mga bank accounts, makikita po nila itong Duterte family ay tumatanggap ng dividendo sa drug lord every 6 months. 40 to 50 million pesos po ang natatanggap nila. Manager's check po ito na nakapangalan sa kanila. Kaya hindi nila ito maikakaila. I am confident pag lumabas yan at makita nila kung magkano nilalaman ng mga bangko nila Sara Duterte at ni Mans Carpio, at least 2 billion ang nakikita natin na pera nila, magtataka yung mga kababayan natin. Teka muna, saan nyo kinuha yan? Hindi naman kayo mga negosyante, hindi naman kayo mga eredero, so paano yan? Diba? Kaya palagay ko marami ang magbabago ang isip at maghahanap ng ibang karapat-dapat na mamuno ng ating bansa. So, Senator Trillanes, what about the impeachment case 1 year after the first attempt? As you said, scheduled on February 9. Tuloy pa rin po yun sa inyong pagkakaalam. Yun po ang aking nababalitaan. Iba't ibang civil society groups at saka mga church leaders ang magpa-file nito. At they're hoping na this time mabibigyan ng puwang. At kagandahan nito, with the new Supreme Court ruling, ang sinasabi ngayon ay doon pa lang sa House of Representatives ay magkakaroon na ng paglilitis, ng investigasyon. Assuming makapasa doon sa sufficiency in form and in substance. Palagay ko hindi naman kami magkakaproblema ng ganon dahil ang pagkakaalam ko, ang ipapasa rin na impeachment complaint ay almost the same as yung na-transmit sa Senado. So if it's good enough for the House leaders, House members last year lang yon, it should be good enough for the House members this year. Di ho ba? So yan po ang ang nakita ko lang ang nabalitaan ko lang na variation dito ay yung nadagdag na mga affidavit at allegations ni Mr. Ramil Madriaga. So maaari po ba na lahat po ng mga dagdag na basihan ng inyong reklamo for plunder ay gagamitin din and can be added to the basis of the impeachment complaint in February? Opo. Pero ang i-cover lang, for example, yung acts niya when she became vice president. Yung mga isasama po when she was mayor, kagaya ng 2.7 billion na confidential funds, it will only establish a pattern of behavior na tipong hindi ito one-off o parang minsanan lang niyang ginawa nung vice president siya. Kung hindi, yan na yung modus nila sa Davao.
Kaya sila nakaka-accumulate ng ganyang yaman. So, last two questions, sir. So, sa lahat ng ito, mayroong impeachment complaint laban sa Pangulo, may impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Do you think this is a good thing? Wala po tayong choice. It may not be the ideal scenario. Gusto sana natin matiwasay yung ating lipunan, pero the fact remains na may ginawang mga anomalya at krimen itong si VP Sara, so kailangan talaga natin panagutin. Hindi naman pwedeng quits na lang para sabihin natin kasi ayaw natin ng gulo. Hindi po ganun kasi marami pong mga kababayan tayo na simpleng magnakaw ng sardinas ay nakukulong. Tapos yung ganitong bilyon-bilyon ay hindi. So kailangan naman ng mapanagot pa rin natin yung mga makakapangyarihan na opisyal ng ating bayan. Ayan, okay. Oh, one last question, sir. Kayo po ba'y tatakbo sa 2028? Hindi po. Nagpasya po ako na hindi ako tatakbo, especially for a national post. Itong sa Caloocan, I'm not even inclined to kasi ang tinututukan natin ay itong darating na halalan na kailangan maitulak namin. Ako, suporta ako dun sa karapat-dapat na kandidato. So I won't be running. Okay. Thank you very much. Have a good evening, former Senator Antonio Trillanes, and thank you for joining us. Salamat po. And that's On Point. Join us again on Monday at 7:30 p.m. here on BNC, the Billionario News Channel. I'm Corina Sanchez Rojas, sitting in for Miss Pinky Webb. Thank you, happy weekend, and good night.